Tingnan nyo naman kung gaano kalapad itong ginagawang kalsada at kung gaano kahaba itong tunnel na ginagawa dito sa ilalim ng bundok. Ito yung mga gold bars na galing daw Cambodia, kaya makikita natin dito sa gilid itong Golden Buddha. Ito po yung jail nila, Bartolina. So ang kinukulong po dito yung mahihinang Filipino nung unang panahon, di na kayang magukay. Imagine sir, 5 to 6 persons can fit on that small space before. Popular po itong twin tunnel dahil nga sa ito yung pinakamahabang twin tunnel na ginagawa dito sa Pilipinas. Good morning mga ka-FTV, panibagong vlog, panibagong lugar na naman ang ating explore ngayong araw. Ayan, so nandito po tayo ngayon sa bahaging ito ng Coastal Road dito sa Davao City, kung saan makikita po nating fully functional na yung mga playground na nandito sa gilid na itong kalsada. Makikita nyo po dito sa ating likuran na ongoing na yung traffic mula dito sa bungad netong Coastal Road papunta dun sa Rotonda, kung saan naman papasok sa Ecoland. Mula dito hanggang dun sa may Rotonda ay ilang kilometro na rin yung nagagawa dito sa Coastal Road, at sa ngayon ay ginagawa naman yung bagong section netong kalsada na mas magpapahaba dito sa existing na Coastal Road netong Davao City. Buwan ng Hulyo nitong taon nang formal na ring buksan sa mga motorista ang unang segment ng bagong Coastal Road dito sa Davao City. Kinokonekta ng unang segment ang bahagi ng Golf View Subdivision sa Bagoa Playa at Tulip Drive sa Matina. Sa habang abot sa mahigit 8 kilometro, mapapansin dito ang maayos at magandang pagkakagawa sa bawat bahagi ng kalsada. Mula sa street lights, road markings, tulay, wave breakers, hanggang sa malalawak na parke. Dahil sa pambihirang haba netong bagong kalsada, kaya maliban sa pagiging daanan para sa libu-libong sasakyan, ay nagsisilbi din itong harang o proteksyon laban sa mga nagngangalit na alon at daluyong dulot ng malalakas na bagyo. Para protektahan itong kalsada laban sa mga malalakas na alon, kaya makikita po natin sa gilid nito yung mga wave breaker. Yung mga ganitong coastal road kasi ay prone sa pagkasira dahil nga sa tubig dagat. Bago pa man humampas o umabot dito sa kalsada yung tubig dagat, nahaharang na po sila ng mga wave breaker. Mula doon sa kurbada hanggang doon sa may rotonda, tinadtad ng mga wave breaker etong gilid ng kalsada para mas tumagal etong infrastruktura at magamit pa ng mga susunod na henerasyon. So ngayon nga pala, yung magiging plano natin mula dito sa Davao City Coastal Road ay pupuntahan po natin ang isa sa mga sikat na Japanese tunnel dito sa Davao City. Pagkatapos naman nating ma-explore yung Japanese tunnel ay pupuntahan din po natin, ayan, subukan nating malapitan yung twin tunnel na ginagawa sa kabaan ng bypass road netong Davao City. So tingnan nyo naman, maganda yung panahon at inaasahan po natin magtutuloy-tuloy itong ating biyahe hanggang dun sa mga nabanggit nating lugar. Kaya tara, let's go! So nasa mahigit 10 minutes lamang yung trinavel natin mula doon sa Coastal Road netong Davao City, at narating na po natin itong Japanese tunnel na nasa gilid lang netong highway. Yan. So dito kailangan po muna natin magsulat sa kanilang logbook
and then magbayad ng entrance fee para dito sa tunnel. Yung entrance fee po dito ay nagkakalaga ng 50 pesos kada tao at bibigyan po kayo ng ticket. Maliban sa ticket ay meron din po tayong tour guide na mag-guide sa atin paloob ng tunnel para malaman kung ano-ano yung mga makikita natin dito. Yan. Okay. Bago tayo pumasok ng tunnel, kailangan po natin magsuot ng hard hat. Ito nga pala si Ma'am Mel, siya po yung mag-guide sa atin papasok sa loob ng tunnel. So dito sa entrance, bubungad po sa atin itong mga bulto na binase sa mga sundalong Hapon. At dito sa taas ay merong nakasulat, "Welcome to Japanese Tunnel." Ilang metro pa lang yung layo mula dyan sa entrance, makikita na po natin yung mga pugad ng mga balin sa sayaw. So merong mga bagong pisang itlog, ayan no? Nakita nyo naman na dito banda ay may space pa mula dito sa ulo hanggang dito sa taas ng tunnel. So mapapansin po natin na walang mga proteksyon, walang mga kahoy na nakalagay dito sa gilid at sa ibabaw na itong tunnel kasi nga bato na etong gilid at ibabaw ng tunnel. Napakatibay. Ayon sa nag-guide sa atin, original o eto talaga yung ginawa ng mga Hapon. So itong tunnel na to, ito yung ginamit ng mga Hapon during the World War II. They use this as their headquarters or hideout. So kasama nila yung mga na-capture nila ng mga Filipinos. Yun yung tinatawag na Filipino slaves or the Filipino prisoners. So the Filipinos dug this tunnel for 2.5 years. Day and night, wala pong pahinga. And the worst is, wala din po silang pagkain. So this is originally 7 kilometers long. So ang haba sir, no? But 150 meters na lang po yung na-preserved. All the 7 kilometers now have different owners na. So kanya-kanya sila ng tunnel. So tinambakan nila yung tunnel nila because they put houses, buildings on the top. Etong tunnel na may 150 meters na haba, Yes, sino yung nagmamanage? The private property na sir, owned by private na po. So yung may-ari ng lupa na nasa ibabaw, yun din yung may-ari yes, sir. sa ilalim. Once you bought the top, you also own the tunnel. So dito, makikita po natin itong replica ng mga gold bars na nakita dito. Ito yung mga gold bars na galing daw Cambodia. Kaya makikita natin dito sa gilid, itong golden Buddha. So nilagay na po ito dito ng may-ari para mas maging maganda yung setup na itong lugar. Ito po yung jail nila, Bartolina. So ang kinukulong po dito yung mahihinang Filipino nung unang panahon, di na kayang magukay at saka di na sumusunod sa mga Hapon. So siksikan sila. Imagine sir, 5 to 6 persons can fit on that small space before. And then the original door niya dito is a bamboo wood. Kawayan lang po. Kawayan. Opo. So even they try to escape before, the Japanese army will shoot and kill them. Kasi nasa labas na yung mga soldiers. Ito yung pinaka-interesting na part ng tunnel. Dito, makikita po natin yung mga basyo ng bala na ginamit noong panahon ng World War II. Yung mga bala na yan, yung baril na yan ay original pa. So hindi na po nila ginalaw, hindi na po nila kinuha para nga ma-preserve din kasama ng tunnel at makita ng mga bisita na eto pala yung ginamit ng mga Hapon na bala noong panahon ng digmaan. So yung property na yan, sir, ibang na din yung may-ari. That's why the owner put this barrier. Hinarangan niya talaga dito. Kasi sa taas niya, gumawa na siya ng subdivision. So delikado na. But you can see, there's a way left and right. So the end of this tunnel, both side, is a river. Pinakadulo. So mahilig talaga gumawa ang mga Hapon ng tunnel. Yung dulo, dagat o kaya sapa. And dito po mga coins na to, ginawa po itong wishing area ng mga guests. So nag-wish sila, then they throw a coin in the table. And that statue, we named that General Okomada. He's the general assigned here in the Mindanao. While in the Luzon, it's the famous General Yamashita. That's why the Yamashita treasure is in the Baguio City. Bakit wala siyang damit? Mainit sir eh. Banda na tayo trick fan.
sa wakas ay na-explore na rin po natin etong Japanese tunnel na nandito mismo sa gitna o sa city proper ng Davao City. So ngayon naman, mula dito ay kailangan na po natin mag-travel ng mahigit 16 minutes papunta sa barangay ng Takuknan. Yun, kasi mula doon magtatanong-tanong po tayo kung saan banda yung ginagawang twin tunnel na bahagi netong Davao City Bypass Road. So tara, let's go! Hindi ko lubos akalain na makakita tayo ng ganong tunnel dito mismo sa city proper ng Davao. Yung tunnel na nakita natin sa Albay na medyo weird na yung itsura ng mga mannequin o yung mga statwa na nasa loob, yun siguro yung itsura nung bagong gawa pa lang. Pero dahil nga sa hindi na-maintain, kaya nasira na yung mga statwa. So dito, dahil nga sa mayroong entrance fee, may bayad, kaya meron silang pang-maintain dun sa loob ng tunnel. Ayan, so matapos ang ilang oras na pag-ikot dito sa bahaging ito ng Davao City, ay narating na rin po natin itong lugar kung saan ginagawa yung bypass road. So dito, makikita po natin itong mga pundasyon ng tulay na nakatayo na at itong bahagi ng kalsada na natambakan na ng lupa. Sa habang abot sa mahigit 45 kilometro, ang Davao City Bypass Road ang isa sa pinakainabangang proyekto ng gobyerno, hindi lang dito sa Mindanao, kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Maliban kasi sa pagkahaba-habang kalsada, kasalukuyan na rin ginagawa dito ang mahigit 2 kilometrong tunnel na tatawid sa ilalim ng magkabilang bahagi ng kabundukan. Halos kasing haba lang nito ang San Juanico Bridge ng Samar at Leyte, ang dating pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Dahil nga sa kambalang lagusan, kaya kung pagsasamahin ay aabot sa halos 5 kilometro ang kabuuang haba ng ginagawang tunnel na nasa kalagitnaan ng Davao City Bypass Road. So eto po yung barangay Waan at ilang kilometro lang mula dito sa kinalalagyan natin. Makikita na po natin yung bungad ng ginagawang twin tunnel netong bypass road. Popular po itong twin tunnel dahil nga sa eto yung pinakamahabang twin tunnel na ginagawa dito sa Pilipinas. At sa ngayon ay under construction pa etong bahaging eto ng tunnel. Sa halagang abot sa mahigit 13 billion pesos, mapapansin sa loob ng 10 kilometrong bahagi ng proyekto ang puspusang pagtatambak, pagtatayo ng tulay at ang pagbubutas sa nalalabing bahagi ng bundok na madadaanan ng tunnel. Ayon sa mga nakasada sa plano, pag nakumpleto na ang ginagawang dambuhalang kalsada ay mas mapapabilis pa ang pagbiyahe ng mga motoristang manggagaling sa Barangay Mintal at magpupunta ng Panabo City nang hindi na kailangang dumaan pa sa sentro ng Davao City.